So proud na ipinost ni Miss Ellen Adarna ang kanya pong anak kay Mr. John Lloyd Cruz sa kanyang piano recital nitong si Elias, no? Noong December 17, 2025, kamakailan lamang ay naging usap-usapan sa balita ang muling pagkikita ng dating magkasintahan na sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Ngunit hindi dahil sa romantikong rekindling, kundi dahil sa isang napaka-espesyal na okasyon para sa kanilang anak na si Elias Modesto. Sa isang piano recital na ginanap para kay Elias, nakikitang magkasama sa entabladong dalawa upang suportahan ang musical na pagtatanghal ng bata. Ibinahagi ang mga larawan at video ng kaganapan sa Instagram stories ng talent manager na si Van Soyosa. At kalaunan ay nirepost din ni Ellen sa kanyang sariling IG story. Makikita sa mga kuha ni Elias na masayang tumugtog ang piano at hawak ang kanyang Certificate of Achievement matapos ang recital. Kasama ang kanyang mga magulang na masiglang nakangiti habang pinagmamasdan siya. Co-parenting at pagkakasundo, bagamat hindi magkasama sa relasyon sina Ellen at John Lloyd, makikitang maayos silang ugnayan sa pagtutok sa pangangailangan ng kanilang anak. Ang eksenang pinanood ng publiko ay hindi lamang simpleng reunion, kundi malinaw na ipinapakita ang kanilang co-parenting setup. Magkaibang buhay man ang tinatahak ngayon, nangingibabaw ang pagkakaunawaan para sa kapakanan ni Elias. Sa mismong mga kuha ng recital, makikita rin kasama sa mga nag-support kina John Lloyd Cruz ang kanilang kasalukuyang nobya na si Miss Isabel Santos. Ang presensya ni Isabel sa event ay hindi naging issue dahil tila komportable ang lahat at nag-post sila na magkakasama para sa ilang larawan. Nagbibigay ng positibong impresyon tungkol sa kanilang modernong family dynamic. Hindi bago sa publiko ang maayos na co-parenting ni na John Lloyd at Ellen. Sa mga naunang pahayag at social media post, parehong binigyan diin ni na Ellen at John Lloyd ang pagiging present at responsableng ama ni Elias. Nito kay Elias, ayon sa mga nakaraang balita, nagtatag sila ng isang balanse at magalang na setup upang siguraduhin na makakasama ng bata ang kanyang ama kahit hindi nasasama ang isa't isa sa araw-araw nitong buhay. Ang muling pagkikita ni na John Lloyd Cruz at Ellen ay hindi usapin ng muling pagsasama, kundi patunay na maayos ang kanilang samahan bilang mga parents ni Mr. Elias Modesto. Ang kapakanan ng kanilang anak sa kabila ng kanilang hiwalayan at bagong mga kabanata sa love life, kabilang ang bagong relasyon ni John Lloyd at ang iba pang personal na issue ni Ellen, nananatiling magalang at suportado ang dalawa para sa kanilang anak. Ang recital ni Elias ay isang magandang halimbawa kung paano ang pagmamahal at respeto ay maaaring manatili kahit magkaibang landas ang tinatahak ng mag-ina at ama. So, tuwan-tuwa naman ang mga netizen na makita yung pagkakaisa nitong si Mr. John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. So, bukod usap-usapan din ang ilan sa mga naging hakbang nitong si Miss Ellen Adarna. Tuloy, pinag-uusapan na naghihirap na nga daw ba si Miss Ellen dahil kamakailan lamang ay nagbigay ng payag si Ellen Adarna na balak niyang ipagbili ang luxury car na original na regalo mula sa kanyang asawa na si Derek Ramsey. Ang naturang balita inuulat ng Sunstar Cebu noong December 15, 2025. Ang sasakyang nais ipagbili ni Ellen ay isang Bentley Bentayga, isang high-end luxury SUV na dating ibinigay sa kanya ni Derek bilang anniversary gift nung sila pa ay nagsasama. Sa isang Instagram Q&A, sinabi ni Ellen na sinwerte niyang nakuha ang sasakyan, ngunit hindi niya ito gagamit ng husto. Ayon sa kanya, minsan lang niya ito nadala palabas sa subdivision mula nang dumating ito. Dagdag niya, hindi siya mahilig magmaneho at hindi rin niya gusto na napakamahal na kotse dahil ito raw ay liability sa kanya. So which means noon po sa hiwalayan po nila parang pinaglaban talaga ni Miss Ellen Adarna na makuha ito pong Bentley Bentayga car na ibinigay sa kanya ni Mr. Derek Ramsey nung anniversary. So that's the reason why nakagawa po siya ng paraan kung paano niya po transpose ito into money. According to them, so ipinaliwanag ni Ellen na sabi niya ganon, hindi siya mahilig sa mga mamahaling kotse dahil nga naman syempre alam nyo, kakaiba po kasi napakamahal ng maintenance po lalo-lalo na ng mga luxury cars, diba? Kahit nga po yung mga ordinary cars like yung mga SUV or mga cars na talagang masasabi mo na ginagamit ng ilang mga mamamayang Pilipino, diba? Talagang kailangan mo i-maintain yan, lalo-lalo na kapag po luxury car, napakamahal lalo pag magpapa-change oil ka, ganyan. So tama po yung sinasabi ni Ellen na magiging liability lang to sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Ellen na ang kikitain mo
mula sa pagbebenta ng Bentley ay ilalagay sa isang trust fund para sa kaniyang anak na si Liana. Ito ay isang paraan umano para masiguro ang kinabukasan ng kanilang anak. Bukod dito, ibinahagi rin niya na noong una niyang kinuhang sasakyan sa dealership, siya mismo ang nagbayad ng service fee na nagkakahalaga ng 65,000. Grabe, no? Bagamat hindi direkta sa balitang ito na may lumalabas na iba't ibang chismis na intriga tungkol sa estado ng relasyon ni na Ellen at Derek sa social media at showbiz circle ngayong 2025, kabilang haka-hakang problema o issue sa kanilang pagsasama. Ilan sa mga ito ang ikaugnay sa mga online rumors, ngunit wala pang opisyal na pahayag na nagkukumpirma rito mula sa dalawang partido. So dahil po sa naging desisyon ni Ellen Adarna, ay nagkaroon po ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen. Sabi ng isa, I like her mindset, rich but low-key, practical and wise by putting it on a trust fund for her daughter. And then another one said, I don't know if the same rules apply sa Philippines, but when you put the under a business name terms are actually different. That's why we don't buy luxury cars. Sabi niyang ganun pa. Sabi ng isa, can I sell Ellen and keep the Bentley? Kahit mayaman ang pamilya, kung hindi pa pinamana sa iyo ang yaman at property, kailangan mo pa rin dumiskarte para mabuhay at magkapera. Ang yaman ng magulang, hindi mo yaman. Hanggat hindi pa binibigay sa iyo ang mana mo, hindi pa masasabi na ikaw ay heredera. So yan po ang ilan sa mga opinion ng mga netizen matapos nga po na i-post nitong si Miss Ellen Adarna tungkol sa kanyang desisyon sa pagbebenta niya ng kanyang luxury car na niregalo nga ni Mr. Derek Ramsey. So, sa ganitong pamamaraan nga ay may mga humanga sa kanya. No, meron ding mga hindi po ganun ka lawak ang kanilang pangunawa patungkol dito. Pero para sa akin na, ang opinion ko lang patungkol dito is tama naman yung gagawin ni Miss Ellen. Kung hindi naman talaga siya into driving. Tapos, totoo po yung sinasabi niya na medyo mahal ang maintenance ng nasabing kasi ito po ay magiging liabilities lang para sa kanya. So much better gawin niya na lang tong pera, pero it doesn't mean na siya po ay naghihirap na. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.